At yun nga mga kanok-nok, kung mapapansin nyo, update videos po tayo sa ating bantam na naglilimlim na pinalta natin ang kanyang itlog. Ang pinalit po natin dyan ay yung mga ating stag. So anak ng 5K sweater at ng Duke Halsey, cross siya sa talasayin. Yung kanya pong original na itlog ay ating inulam. Hindi po natin sila prioritize kasi dadami lang po ang bantam. Ang priorities po natin ay itong mga ating mga baby stag lang tsaka baby pullet ng ating mga palahi na bloodline. So ngayon kung mapapansin nyo, meron tayong isang pasisiw. Ayan po ay anak ng talasayin. Cross naman po siya sa Duke Halsey. Nung nakaraan nga po ay 10 itlog. 5 days ko sila sinilaw. 3 po doon ang walang similya. At yun nga mga kanok, may naisip akong kanta rito na para sa ating bantam. Sisimulan na po natin ang ating munting kanta. Parang akin. Parang hindi. Parang akin. Parang hindi. Kawawa ang inahing bantam, nilimliman ang hindi niya sariling itlog at ang kanyang sariling itlog ay aming inulam. Kasarap kaya at ang alidamnam. At yun nga mga noknok, at hayaan muna natin at maya ng konti ating bibisitahin ulit. At nang lumipas ang 1 oras, agad po natin ulit silang binisita. At para makita po kung ilan na po ang napipisang sisiw. Inangat na naman po natin dyan si Bantams kasi nga nasa excite ako. Kanina nga ayan, meron siyang 4 na sisiw. Nakakatuwa silang pagmasdan at kahit paano po ay malakas na po sila. Ay, tumulo na nga po ang Bantam natin. So tingnan natin, baka mamaya ay mapilayan. Kakawawa naman ang ating pasisiw. Bumalik na naman si makulit na Bantams. Wala tayong magagawa dahil nana yan. At dali-dali ko nga po chinek up ang ating mga pasisiw. Baka mamaya po ay may patay o nabalian man. Nilinis na po natin, tinanggal lang po natin yung mga shell na sa ganun po ay hindi na makakain ng espasyo na magluwag po ang ating pasisiw. So may natitira pa po tayong 3 peraso. At syempre, abang-abang tayo dyan. At nang matanggal ko nga mga shell, dahil bumalik po ang inahin na bantam dyan. At patuloy niya nililimliman ang mga sisiw na napisa niya. Hindi naman niya anak. At pansamantala muna natin siyang iiwan at babalikan natin mga ilang minuto o 1 oras o mga ilang oras. At bahala na muna siya dyan. At iiwan na natin at matapos nga ng ilang minuto at 1 oras na lumipas, ito na nga po at iaangat uli natin ang ating bantam na naglilimlim para po malaman po natin kung ilan na napipisa niya o ilan pa ang natitira. So ito na nga po, dahan-dahan ko pong inangat. Bakit hindi ko siya maiangat ng ayos kasi nga yung isang sisiw ay sumama sa aking kamay. Kaya tinignan ko ulit, ay nga po, kompleto na po yung ating pasisiw na 7 peraso. Iba-iba po ang inahin yan at 2 lang po ang broodcock na ginamit ko dyan. At eto nga po yung bantam na inay, nangungulit. Ay makitang-kita nyo naman po siguro na masigla na nga po at talagang hindi mapigilan po yung inahing bantam kaya nagpupumilit na magsimiksik sa kanyang mga anak. At nakompleto na nga po ang kanyang mga 7 piraso at napagpasyahan ko na po na ilipat siya sa brooder nang sa ganun po ay makaiwas po sa mga daga para safety na rin po na siguradong mabubuhay ang ating mga pasisiw. Baka tayo ay madali ng mabait. Kita nyo namang mabait. Mahilig mamurwisyo kahit saan at walang pinipiling oras. Pag naisipin nilang matake, atake yan. At sinimulan ko na nga po, isa-isa ko na nga po inilagay sa maliit na brooder na may kasamang rice hull. Nang sa ganun po ay nakakatulong po ang rice hull sa dagdag init ng kanilang katawan. At matapos ko nga silang ilagay sa ating munting brooder at agad-agad ko na po siyang tinakpan. Nang sa ganun po ay safety po sila. Safety first. So dito na po matatapos ang aking munting video. I'm Daddy Lods. Focus lang sa go. Peace out.